Ayan, maraming maraming salamat po, Coach Frances, sa malupit na introduction po. So, before po tayo magsisimula, magsa-sound check po muna tayo. Kung naririnig niyo po ako loud and clear, paki-type po ako ng pangarap. Lalaki na po. Pangarap. Pangarap ko'y makauwi sa Pinas. Wow! Thank you naman sa nag-response. At before ko po simulan yung pag-share ko po dito sa ating event, sa mga bago po na andito at hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ermina Dayag, Tubong Mindanao, Cagayan de Oro City, at isa po akong single mom. At mag-8 years na po ako dito sa bansang UAE. So, ganun na po ako katagal na OFW. So, nung una po talaga, bakit po ba talaga tayo nag-a-abroad? Kasi po, kadahilanan po talaga na akala natin ang pag-a-abroad po ay yun po ang talagang makakatulong sa atin na maibigay lahat ng mga pangangailangan sa ating pamilya. Ito yung ways para matupad po yung mga pinapangarap po natin. Pero, nakailang balik na ba tayo? Ilang balik na ba ako dito po sa ibang bansa? Ngunit, hindi pa rin po talaga sapat yung kinikita natin, no? Yung kinikita natin na sahod dito. Kasi nga po, sa kadahilanan din po na mas madali pa pong magtaasan po yung mga bilihin po natin sa Pinas o yung mas madali pa pong magtaasan po yung gastos po natin kaysa sahod po natin dito sa ibang bansa. That is the sad reality po na kahit po anong tagal po natin dito sa ibang bansa, yun pa rin, kulang na kulang pa rin po talaga yung sahod natin. Especially po sa akin, isa pa akong single mom, na nung una, yung iniwan ko yung anak ko, mag-grade 6 pa, hindi pa masyadong magastos kasi maliit pa. Pero nung kalauna na nag-high school, lalo na po nag-college, uuwi po ako, college na po yung anak ko. So, iba na po yung mga pangangailangan po ng ating pamilya. Kung nung una po ay yung isang sakong bigas ay tawag nito ay kakasya po sa isang buwan. Ngayon po, hindi na po aabot sa isang buwan. Malamang yung ano natin, yung bigas natin sa akin lang based on my experience, yung isang sako hindi na po yan na ano talaga sa isang buwan. Ang makukonsume po sa amin is dalawang sako na po ng bigas. Ganun po siya kahirap. Kaya kahit naman po nung una talaga, nung unang pong sabak po dito sa UAE talaga, before po na-end yung contract ko, nasa isip ko na po talaga, naghahanap po talaga ako ng isang opportunity po talaga na, while ako nag-work po ako sa abroad, naghihintay po ng sahod ko, gusto ko yung bang, naisip ko kasi, ang sarap sa feeling na, yung bang, may sahod ka na, at the same time, yung may another source of income na anytime may pumapasok na pera. Kaya nung na-encounter ko tong EOTG Empire, yung Empowered OFW program nila, at nung na-discuss po sa akin yung platform na to, talagang hindi na po ako talagang nagdadalawang isip na i-grab yung opportunity na to. Kasi ito po yung answer po sa prayers ko na sana magkaroon po ako talaga ng isang another source of income na hindi lang talaga ako magdidepend doon sa salary ko. So, talagang nagpapasalamat po ako at na-encounter ko po itong ating community at na-share po nila sa akin, nabahagi po nila sa akin kung ano po talaga ang kagandahan ng programa po ng Empowered OFW. So ngayon po na andito na po tayo sa community, ako personally nandito po tayo, nakita naman po ninyo talaga na sa pag-attend ko kung sino po yung nakakasubaybay po sa akin talaga, yung mga dating members ko na andito ngayon, na dito po talaga sa ating community ay tinutulungan po talaga nila tayo na mahasa. No? Mahasa po talaga yung ano natin, yung hindi lang po, yung personal po natin na growth, yung individual. Ako, personally, madaldal po talaga ako, pero nakita naman po talaga, more na enhance pa po yung
skills ko at ito na po ako ngayon, isa na po ako sa mga empowered OFWs na nagbibigay po ng inspirasyon po sa mga katulad po natin na kababayan na gusto po talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. At hindi pa po yan talaga, ang isa ko pa din po talagang inaasam-asam, yung pinapangarap po talaga nung una na unti-unti na po talagang natutupad is yung magkaroon po talaga ng savings o yung part-time income kumbaga. Kasi nga po, based sa experience po talaga, na kahit ano pa po talaga yung pera mo, pera po na maiuwi po talaga sa Pilipinas, pagdating mo talaga sa Pilipinas, kung wala ka talagang pagkukukunan po talaga, kahit anong laki pa po niyan, ay hindi back to zero po. Back to zero po talaga. Wala po talagang ano, at ang ibig sabihin nun, babalik na naman po tayo sa pagiging OFW. So as of now po talaga, at ako po talaga ay nagpapasalamat po ako talaga sa ating community. Kasi as of now po, kumikita na po ako, no, part-time lang po ito na ng 71,212 pesos po yan. So, ang sarap sa pakiramdam po na, alam yung uuwi ako sa Pinas, aside ko sa sahod ko, last na sahod ko na ma, maiuwi ko, tapos kung meron man talaga din akong naitabi na pera, yung bang pag-uwi mo din sa Pilipinas, may sasalubong talaga sa'yo. At take note po kahit i-withdraw nyo po yan, kahit na maubos yan, na pag i-withdraw ko, hindi na po ako mag-worries kung anong mangyari, kung babalik pa ba ako sa abroad or mag-settle na ako sa Pilipinas. Kasi meron na po akong isang negosyo, isang opportunity na ginirab ko, na alam ko talaga na pwede pong maisandalan kahit ano pang mangyari sa akin dito sa abroad. So, nagpapasalamat po talaga ako. Hindi ko po talaga pinagsisisihan. Imagine niyo po, mag-8 years po ako sa abroad. Dito sa pangalawang employer ko, 6 years. This coming June, magsi 6 years pa ako. Straight po yun. Dumaan na po ang COVID. Nagbakasyon kami sa London, nauwi dito. At this coming June, magsi 6 years na po ako dito. Pero ngayon po lang po talaga naranasan na magkaroon ng ganitong kalupit na part-time income. Imagine niyo po ako, sa akin lang po excuse me, very busy sa katulad ko po sa nature ng work ko. Kahit napahinga, tumatawag pa ang amo. Pero nasasabay ko pa. Imagine niyo po sa ganung sitwasyon. Tapos ito na nga po, sad reality din po talaga kung hindi talaga po ako nag-grab ng opportunity, hindi ko po ito mararanasan. Kasi sasabi ko nga within the 6 years po, sa totoo lang po talaga, wala po talaga akong hawak na pera. Totoo po yan. Hindi ko po yung kinakahiya. Totoo. Reality po yan. Alam ko makakarelate po lahat ng mga OFW po natin. That is the sad reality po. Last month lang po talaga ako nag-start talaga ng yung parang inano ko yung ano ko yung sa kung sa Bisaya pa is hugot bakos. Yung yung sinturon ko talaga inano ko talaga yung sinturon ko talaga na dapat aside sa sahod ko, aside sa makukuha ko dito sa part-time na to, meron talaga akong may. To tell you the truth talaga, last month ako nagsimula, until ngayon, ang naitabi ko lang talaga 1,000 dirhams. Katumbas po yun ng mga mahigit po nga 15,000 o 16,000 sa Pilipinas. At patapos na po yung ano ko, kontrato, ilang buwan na lang po, patapos na yung kontrata ko ay. So kung hindi po talaga ako nag-grab ng opportunity, yun ang pera na ano ko, dadala sa Pilipinas. At to take yun, instead na madagdagan yun every month, for sure, maaano pa yun. Instead madadagdagan, makukunan pa yun. Kasi hindi po natin alam. Ito na nga, kakabago ko lang padala. Hindi pa po hindi pa nag-15 days. May mga circumstances din po yung mga pamilya natin na magme-message, kulang, ganito, kasi may project, may ganito, ganyan. So, instead na maiipon ko yun, makukunan na naman. Instead na madagdagan next month, makukunan na naman. So, ganun po talaga. Kasi, kaya po malaki po talaga yung, malaking bagay po sa akin ang ganito. Ang ganito talaga na, yung masarap sa feeling na, hindi na po ako nangangamba. If ever what happens, nandiyan na po,
Ang ano na po natin talaga itatrabahuin ng po talaga ng todo. So, ang message ko lang po na isi-share po or maibibigay dun po sa mga taong doubtful po sa binibigay po or nakita po nilang opportunity na to, huwag po kayong matakot mag-grab ng isang opportunity. Huwag niyo po hayaan na yung mga taong nasa paligid niyo ang magdidikta sa buhay niyo. Huwag po ninyong hayaan na dahil sa dahil sa maraming ano niyo na doubtful po ninyo. Kasi kapag yan po ang pinapairal niyo, wala talagang mangyayari. Hindi po ninyo talaga malalaman ng isang bagay kapag hindi niyo na-try. 'Di ba? Mas kabahan kayo, mas pagsisihan ninyo na hindi po niyo nag-grab ang isang opportunity at hindi po ninyo na-try, no? Na kasi hindi natin alam eh. Baka itong opportunity na binibigay o pinapakita sa inyo, ito yung opportunity na daan para makamit po ninyo yung mga pinapangarap po niyo sa buhay. Yun lang po talaga. At saka message ko lang po no sa community din natin, mga ano lang, hindi po habang buhay na tayo ay may lakas, may oras para magstay dito sa abroad. So, OFW, ito po talagang pinapaulit-ulit ko, OFW is not a lifetime job. Hanggat may lakas pa, hanggang kaya pa, huwag po kayo mag-settle ng ganito. Kasi baka isipin ninyo ng iba dyan, ay, kaya pa. Eh, what if, isang araw, may mangyari, hindi mo na kaya, ano na lang mangyayari? Di ba mas masarap po isipin na unahin po muna natin yung mga pangarap natin, tapos bawasan po natin yung mga bigay dito, bigay doon, or mag-grab tayo ng isang opportunity na alam po natin na in a long way run, makakatuling pa po tayo talaga sa ating pamilya. Kung gusto nyo talaga na yung ano kayo, ay, parang charity, ay, gusto kong tulungan si ano, gusto mo yan pinag-aaral. As of now po, mag-invest po kayo, mag-grab po kayo ng opportunity na in the near future po, yung pagtulong po ninyo ay magiging continue. Hindi lang po na nandito tayo sa abroad, kasi marami ganito, wala, bigay dito, bigay doon. Pagkatapos, wala na. Kasi wala nang lakas, hindi po nakapundan ng maayos. Paano nyo po matutulungan pa yung sarili nyo at saka yung pamilya nyo? Mas mabuti pong unahin po muna yung sarili natin na mag-grow, makapag-ipon ng ano, mapalago pa po natin yung pera natin. At least, everybody's happy. Ikaw, happy ka kasi pupuntin mo pa ang tulungan ng pamilya mo. At saka yung pamilya mo. At least there's a yung continuity na sinasabi nila. So, hanggang dito lang po ako at parang napahaba-haba na naman din po yung pag-share ko at maraming maraming salamat. Sana po ay meron po kayong natutunan. Actually, marami pa po akong sasabihin pero wala na po tayong oras. At maraming maraming salamat at back to you, Coach.